Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1191. Gayunpaman, nang pumunta siya sa tirahan ni Huang Feng ngayon, nalaman din ni Tanying na may kasintahan si Huang Feng. Nang makita niya si Suyamo, medyo naiingit siya, naiinggit na maaari siyang maging kasintahan ni Huang Feng. Gayunpaman, walang selos dahil napakahusay ni Suyamo. Ang ganoong tao lamang ang karapat-dapat kay Huang Feng. Bagamat matagal na siyang hindi nakikipag-ugnayan kay Suyamo, naramdaman ni Tanying na siya ay isang mabuting tao, isang magiliw at mabait na tao. Ang ganitong uri ng Suyamo ay naging dahilan upang si Tanying ay hindi makadama ng inggit. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Tanying ay ang paraan ng pagtingin ni Tang Mazu at Bai Xiaoro kay Huang Feng ay tila medyo naiiba. Ang paraan ng pagtingin nila sa kanya ay walang pinagkaiba sa paraan ng pagtingin ni Suyamo kay Huang Feng. Naramdaman pa ni Tanying na ang paraan ng pagtingin nila sa kanya ay kapareho ng sa kanya. Noong nagpakilala sila noon, sinabi nilang kaibigan lang sila ni Huang Feng. Gayunpaman, naramdaman ni Tanying na isa ring babae, na maaaring hindi ganoon kadali ang relasyon nila. Bagamat sina Tang Mazu at Bai Xiaoro ay may itinago, nang pag-usapan nila si Huang Feng, ang kanilang taos-pusong damdamin ay nagpaningning sa kanilang mga mata. Marahil, sila mismo ay hindi alam ito. Higit pa rito, ang mas ikinagulat ni Tanying ay na si Tang Mazu, Bai Xiaoro, at maging si Xi Mengjiao ay talagang nakatira sa villa ni Huang Feng. Si Suyamo ay kasintahan ni Huang Feng, kaya hindi kakaiba para sa kanya na tumira kay Huang Feng. Gayunpaman, ang ibang mga babae at si Huang Feng ay ordinaryong magkaibigan lang. Paano sila nabubuhay ng magkasama? Isa pa, tila hindi ito ang unang araw na magkasama sila. Ano ang sitwasyong ito? Ano ang relasyon nila ni Huang Feng? Tahimik na nag-isip si Tanying sa kanyang puso. Kahit na ilang taon na siyang hindi nakikipag-ugnayan sa lipunan at medyo walang muwang, hindi ito nangangahulugan na siya ay hanggal. Sa katunayan, napakalinaw ng kanyang puso. Gayunpaman, tila walang makakasagot sa mga pagdududa sa puso ni Tanying. Gayunpaman, hindi niya intensyon na sumuko dahil na-curious siya, kaya naisip niya na dapat niyang lutasin ang problemang ito. Hindi alam ni Huang Feng na pinaghihinalaan na ni Tanying ang relasyon ni Tang Mazu at Bai Xiaoro sa kanya. Sa katunayan, sa opinyon ni Huang Feng, kahit na alam ng mga tagalabas ang kanilang masalimuot na relasyon, wala siyang pakialam. Ang dahilan kung bakit ayaw niyang malaman ng maraming tagalabas ang tungkol sa kanilang relasyon ay dahil ayaw niyang makaranas ng napakaraming kakaibang tingin sina Tang Mazu at Bai Xiaoro. Napagkamala na sila na makasama siya, kaya gusto niyang protektahan sila hanggat maaari. Pagkabalik ni Huang Feng sa kanyang tirahan, bumalik siya sa kanyang silid upang maligo. Pagkatapos niyang maligo ay naghanda na siyang matulog. Ngayong gabi, hindi siya naglakas loob na pumuslit. Tutal nandoon ang ate niya at mga kaklase niya. Kung may nakita sila, magiging awkward. Siyempre, hindi mahalaga kung si Huang Feng ay makapal ang balat, ngunit tiyak na mapapahiya si Suyamo. Gayunpaman, nang matapos si Huang Feng sa paghuhugas, may kumatok sa kanyang pinto. "Kuya, tulog ka na ba?" Ang boses ni Huang Tingting ay nanggaling sa labas ng pinto. "Hindi pa," sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon, lumakad siya at binuksan ang pinto para kay Huang Tingting. Ang taong nakatayo sa labas ng silid ay si Huang Tingting. Sa sandaling ito, malinaw na katatapos lang niyang mag-shower. Medyo mamasa-masa pa ang kanyang buhok, at ang kanyang mga pisngi ay kulay rosas, na lalong nagpaganda at nagpapakyut sa kanya. Suot niya ang pijama na binili ni Suyamo para sa kanya. "Kuya, gusto kitang makausap," sabi ni Huang Tingting kay Huang Feng. "Sige, pasok ka," sabi ni Huang Feng. Pagkatapos pumasok ni Huang Tingting sa silid ni Huang Feng, tumingin siya sa paligid. Ang silid ni Huang Feng ay hindi maliit, ngunit sa pagtingin sa mga bagay sa loob, dapat siyang mag-isa. Dapat ay nakatira si Suyamo sa ibang kwarto. "Kuya, nitong 2 taon na to, hindi ka umuwi. Miss na miss ka na ni Mama at Papa. Miss na rin kita." Umupo si Huang Tingting sa kama ni Huang Feng at sinabi, "Well, it's my fault these 2 years. Uuwi talaga ako this New Year."
Nang marinig niyang binanggit muli ng kanyang kapatid ang bagong taon, mabilis na nangako muli si Huang Feng. Alam din niyang kapag hindi siya babalik, tiyak na mag-aalala at mamimiss siya ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, mayroon siyang sariling mga paghihirap noon. Mabuti na lang at ngayong maayos na ang kanyang buhay, sa wakas ay nakaharap na niya ang kanyang mga magulang ng mahinahon. Kuya, hindi mo kailangang makonsensya. Hindi ka sinisisi ni mama at papa. Alam nila na hindi madali para sa iyo na mag-isa sa labas. Medyo nag-aalala lang sila sa iyo, sabi ni Huang Tingting. Sabi ni Huang Tingting, lahat sila ay mga bata mula sa mahihirap na pamilya, kaya mas mature si Huang Tingting kaysa sa kanyang mga kaedad. Kahit sa tatlo niyang matalik na kaibigan, siya ang madalas na gumagawa ng mga desisyon. By the way, kuya, anong ginagawa mo ngayon? How can you afford such good house? Naisip ni Huang Tingting ang mga pagdududa sa kanyang puso noon. Malinaw naman sa kanya ang sitwasyon ng sarili niyang pamilya. Imposibleng matulungan siya nito sa pananalapi. Bukod dito, sa panahong ito, ang kanyang kapatid na lalaki ang nagpapadala ng pera sa kanyang pamilya. Ang kanyang pamilya ay hindi nagpadala ng pera sa kanya. Ang villa na ito ay binili ni Huang Feng gamit ang perang kinita niya. Gayunpaman, ang mga presyo ng pabahay sa Jiangzhou ay orihinal na mas mataas kaysa sa kung nasaan sila. Bukod dito, ito ay isang villa, kaya ang presyo ay mas mataas. Ano ang ginawa ng kanyang kapatid? Kayang-kaya niya talagang bumili ng ganoon kagandang bahay sa maikling panahon. Si Huang Tingting ay labis na naguguluhan. Ako, mas komplikado ang mga ginagawa ko ngayon. Pinag-isipan ito ni Huang Feng at sinabing, mayroon akong sariling pabrika ng mga kagamitan sa paggagamot ng dumi sa alkantarilya, isang serbeserya, at sarili kong kumpanya ng entertainment. Magpapatuloy ako sa paggawa ng mga kotse at magbubukas ng mga restaurant sa lalong madaling panahon. Sa madaling sabi, marami na akong industriya ngayon. Kumita na ang mga industriyang ito. Walang problema sa pagbili ng villa na ito. Kapag ikasal ka sa hinaharap, bibigyan kita ng isa bilang iyong dot. Ayokong magpakasal, sinabi ni Huang Tingting na may pulang mukha, gayunpaman, plano kong mag-apply sa Jiangzhou University. Kung makapasok ako, maaari ba akong tumira dito kasama mo? Siyempre, walang problema. Maaari kang mabuhay hanggat gusto mo, sabi ni Huang Feng na may katiyakan. Kung ganoon, paano si Ate Yamo at ang iba pa? Patuloy na nagtanong si Huang Tingting. Marami siyang pagdududa sa kanyang puso. Kung hindi siya nagtanong ngayon, pakiramdam niya ay baka hindi siya makatulog. Sila, gaya ng ipinakilala ko sa kanila noon, lahat sila ay girlfriend ko. Sinabi ni Huang Feng, magiging hipag mo rin sila sa hinaharap. Ngunit, lahat sila ay napakahusay. Bakit, tanong ni Huang Tingting. Bakit pinili nilang manatili sa tabi ko? Ngumiti si Huang Feng at sinabi, siyempre, ito ay dahil ang iyong kapatid ay namumukod tangi. Sa katunayan, maaaring hindi mo alam, ang iyong mga hipag ay hindi mga ordinaryong pamilya. Sila ay mayaman at makapangyarihan sa kabisera. Kabanata 1192, ang dahilan kung bakit ipinaliwanag ni Huang Feng ang pagkakakilanlan ni Suyumo at ng iba pang mga babae kay Huang Tingting ay dahil ayaw niyang isipin ng kanyang kapatid na pinili ni Suyumo at ng iba pang mga babae na manatili sa tabi niya dahil sa pera. Ayaw niyang gumawa ng gap sa pagitan nila. Alam ko kung anong uri ng mga tao sila, sabi ni Huang Tingting. Sabi ni Huang Tingting, naiintindihan niya ang ibig sabihin ng kapatid. Kahit na matagal na niyang hindi kilala si Suyamo at ang iba pang mga babae, naramdaman ni Huang Tingting na talagang mabait sila sa kanya. Bukod dito, nararamdaman niya ang marangal na aura mula sa kanila. Ito ay hindi isang bagay na maaaring magkaroon ng isang ordinaryong babae mula sa isang normal na pamilya. Gayunpaman, mas ikanalito din ito si Huang Tingting. Si Suyamo at ang iba pang mga batang babae ay ipinanganak sa marangal na pamilya. Bakit mas pinili nilang manatili sa tabi ng kanyang kuya? Isa pa, kung mayaman at makapangyarihan ang kanilang mga pamilya, papayag ba sila kung alam nila ang kanilang ginawa? Magdudulot ba sila ng gulo para sa kanyang kuya? Buti naman naiintindihan mo, sabi ni Huang Feng. Kuya, sa tingin mo papayag si Kuya Yamo at ang ibang pamilya ng mga babae? Nag-aalalang tanong ni Huang Tingting. Kung hindi sila pumayag, siguradong gulo kanila. Ayos lang, napag-isipan ko na, aayusin ko na, sabi ni Huang Feng.
Sa orihinal, sa mga mata ni Suyamo at ng iba pang mga pamilya ng mga babae, sila ay mga kasangkapan lamang para sa isang alyansa ng kasal. Hanggat maaari siyang magdala ng sapat na mga benepisyo sa kanila, hindi imposible para sa kanya na akitin ang mga ito. Siyempre, mangangailangan ito kay Huang Feng na magkaroon ng sapat na kapangyarihan at impluwensya. Kung hindi, imposibleng makuha niya ang pamilya ni Suyumo na sumang-ayon dito. Aba kuya, naniniwala ako sa iyo, sabi ni Huang Tingting nang may katiyakan. Sa kanyang puso, ang kanyang kuya ay makapangyarihan sa lahat. Dahil sinabi niyang kaya niyang lutisin ang problemang ito, kailangan niyang gawin ito. Huwag mo na masyadong isipin. Ang pinakamahalaga sa iyo ngayon ay mag-aral ng mabuti at makapasok sa magandang universidad. Sinabi ni Huang Feng kay Huang Tingting. Pag nakapasok ka sa isang universidad, bibilhan kita ng kahit anong gusto mo. Si Huang Feng ay lubos na nagtitiwala na sabihin niyon ngayon. Kahit na gusto ni Huang Tingting na pumunta sa buwan para maglaro, maaari niya itong ipadala doon. Ito ay ganap na walang problema sa lahat. Ito ang sinabi mo. Hindi mo na maibabalik ang iyong mga salita, sabi ni Huang Tingting. Ayoko, sabi ni Huang Feng. Okay, pagkatapos ay maaari kang maghintay upang makita ang sulat ng pagpasok, sabi ni Huang Tingting na may kumpiyansa. Tiwalang sabi ni Huang Tingting. Malaki ang tiwala niya sa pagpasok sa Jiangzhou University. Sa makatuwid, sa kanyang opinyon, ito ay isang oras lamang. Well, gabi na, matulog ka na ulit. Iikot kita bukas, sabi ni Huang Feng sa kanyang kapatid. Sa sumunod na 2 araw, binalak niyang isantabi ang iba pang mga bagay at dalhin ang kanyang kapatid na babae upang magsaya sa Jiang District. Ito ang unang pagkakataon ng kanyang kapatid na maglakbay ng napakalayo. Bukod dito, hindi naman masama ang kalagayan niya sa ekonomiya ngayon, kaya natural, ayaw niyang magsisi siya sa unang biyahe. Okay, nakangiting sabi ni Huang Tingting. Pagkatapos nito, bumalik si Huang Tingting sa kanyang silid. Gayunpaman, hindi pa rin siya agad nakatulog dahil magkasamang pinuntahan siya ng 2 mabubuting kaibigan. Parehong pumasok sina Mengmeng at Wenwen sa kwarto ni Huang Tingting na nakapijama. Anong ginagawa niyong dalawa sa halip na matulog? Binuksan ni Huang Tingting ang pinto at sinabi sa kanyang 2 kaibigan na pumasok. We wanted to ask you. Saan ka nagpunta kanina? Kumatok kami pero hindi ka sumasagot. Sabi ni Mengmeng, pumunta ka ba sa kwarto ng kapatid mo? So ano, matagal ko nang hindi nakikita ang kapatid ko. Natural, gusto ko siyang makausap, ani Huang Tingting. Akala ko kaya, sabi ni Mengmeng, hoy, nabanggit mo ba kami at naglagay ng magandang salita para sa amin? Anong magandang salita? Tanong ni Huang Tingting. Tungkol sa sinabi ko sa iyo noong araw. Tulungan mo kaming magsama-sama. Nag-aalalang sabi ni Mengmeng, hindi mo naman nakalimutan di ba? Totoo ang sinabi niyong dalawa, hindi biro. Tanong ni Huang Tingting, akala ko nagbibiro ka. Sinong nagbibiro? Seryoso ako. Seryosong sabi ni Mengmeng, Tingting, kung magkaibigan pa rin tayo, dapat tulungan mo kami. Tama na, sinabi rin ni Wenwen, sa karamihan, hindi namin kailangan na tawagin mo kaming hipag sa hinaharap. Sino ang tatawag sa iyo na hipag? Inilibot ni Huang Tingting ang kanyang mga mata sa kanyang mga kaibigan at sinabing, hindi kita tutulungan. Bagamat tinanggap na ni Huang Tingting ang katotohanan na si Suyamo at ang iba pa ay kanyang magiging hipag pagkatapos ng paliwanag ni Huang Feng, hindi pa rin matanggap ni Huang Tingting na ang kanyang mabubuting kaibigan ay kanyang mga hipag. Bakit? Umiyak si Mengmeng, Huang Tingting. Hindi ka mabuting kaibigan. Hindi mo ba alam ang prinsipyo ng pagpapanatili ng mga kabutihan sa loob ng pamilya? Ang iyong kapatid ay napakahusay na kandidato para sa isang hinaharap na asawa, ngunit hindi mo kami tinutulungan na magkasama. Nakakainis talaga, panipi, tama, pagkatapos mong makita ang kapatid mo, paano tayo makakahanap ng boyfriend in the future? Kung makakahanap tayo ng boyfriend, tiyak na ikukumpara namin siya sa iyong kapatid sa puso namin. Anong magandang resulta ang maaaring magkaroon? Sabi din ni Wenwen, 3rd year high school ka pa lang. Mahaba pa ang darating na panahon. Marami kang makikilalang lalaki. Bakit ka nababalisa? Naniniwala ako sa iyo. Napakaganda mo at napakahusay. Siguradong maraming lalaking hahabol sa iyo sa hinaharap. Magpakabait ka, huwag kang mabalisa, sabi ni Huang Tingting. What's the use of more?
It's only quantity, not quality. Sabi ni Meng Meng, anyway, we like your brother. You can do as you see fit. Ano ang dapat gawin? Walang imak na sinabi ni Huang Tingting, hindi mo ba alam na marami ng girlfriend ang kapatid ko? Alam ko, kaya wala siyang pakialam na magkaroon pa ng isa. Sabi ni Wenwen, oh, dalawa. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa'yo. Sabi ni Huang Tingting, third year high school ka na ngayon. Pagkatapos mong magkolehiyo ng 2 taon, kung gusto mo pa rin ang kapatid ko, tutulungan kitang makasama. Ano sa palagay mo? Ilang taon kaya? Sabi ni Meng Meng na may bitter na mukha. Ito ay sapat na mabuti na ipinangako kung tutulungan ka, sabi ni Huang Tingting. Well, maghintay tayo saglit. Ipapakita namin sa iyo ang aming determinasyon. Sabi ni Meng Meng. Hindi ito masyadong sineryoso ni Huang Tingting, dahil ang dalawa niyang matalik na kaibigan ay madalas na nakikipaglaro sa kanilang mga kaklase kapag sila ay nasa paaralan. Maganda raw ang impresyon nila sa isa't isa, pero kung tutuusin, kasinungalingan lang ang lahat, para lang kulitin sila. Kaya naman, hiniling ni Huang Tingting sa kanila na maghintay sandali. Pagkatapos noon, natural na hindi nila paglalaruan ang kanilang kapatid. Gayunpaman, maaaring hindi alam ni Huang Tingting na hindi nagbibiro sina Meng Meng at Wenwen sa pagkakataong ito, lalo na si Wenwen. Karaniwang hindi siya gaanong nagsasalita, ngunit marami siyang panloloko kapag nakikipaglaro siya sa iba. Sa pagkakataong ito, parang may sarili siyang ideya. Kabanata 1193, sa isang marangyang villa sa Phoenix Feather Country, isa sa nangungunang 10 superstar, si Ching Zuan, ay nakaupo sa harap ng piano, tumutugtog ng kanta. Ang himig ay malambing at nakakabighani. Ching Zuan, ang benta ng iyong album sa pagkakataong ito ay tila mas malala kaysa sa inaasahan. Sa likod ni Ching Zuan, may isang magandang babaeng nasa katanghaliang gulang na may hawak na isang stack ng mga dokumento sa kanyang kamay. Nakakunot ang noo niya habang nagbabasa. Nang matapos ni Ching Zuan ang pagtugtog ng kanta, naisip niya ang kanyang mga salita at sinabi kay Ching Zuan. Oh, magkano naman? Mukhang walang masyadong pakialam si Ching Zuan. Tumayo siya mula sa piano at pumunta sa maliit na table sa tabi niya. Kinuha niya ang isang tasa ng mainit na tsaa at ininom iyon. Hindi tulad ng maraming kabataan na mahilig uminom ng Dayandian, si Ching Zuan ay mahilig uminom ng tsaa. Pakiramdam niya ay maaari nitong gawing mas malinaw at mas mahinahon ang kanyang isipan. Kaya naman, gusto niyang uminom ng tsaa bago man ito o pagkatapos mag-compose o kapag siya ay nagpapahinga. Isang uri din ng inumin ng Dayandian na hilig inumin ng mga kabataan. Mayroon itong nakakapreskong epekto, ngunit hindi sanay si Ching Zuan na inumin ito, kaya hindi niya ito ininom. Mas malala pa, sabi ng magandang nasa katanghaliang gulang na babae. Siya ang manager ni Ching Zuan. Sinusubaybayan niya si Ching Zuan mula pa noong simula ng kanyang karera. Napakaganda ng relasyon niya kay Ching Zuan. Ito ay hindi isang simpleng relasyon sa trabaho. Originally, ayon sa aming estimation, dapat umabot sa 500,000 ang benta sa panahong ito, pero ngayon ay umabot na sa 200,000, the middle-aged woman said. Sa mundong ito, ang proteksyon ng orihinal at ang pagsugpo sa piracy ay mas mahigpit kaysa sa Earth. Sa makatuwid, hindi magiging masama ang benta ng album ng isang mang-aawit hanggat maganda ang kalidad ng album. Bukod dito, sa mundong ito, wala pang maraming bayad na pag-download. Noong pinili ng mga tao na makinig ng mga kanta, ang album pa rin ang unang pinili. Bilang karagdagan, ang katanyagan ni Ching Zuan ay hindi lamang sa Phoenix Feather Country. Siya ay sikat sa buong mundo. Sa makatuwid, hindi masyadong mahirap magbenta ng 500,000 album sa maikling panahon. Lalo na dahil matagal nang hindi naglalabas ng album si Ching Zuan, malamang na hindi na ito hinintay ng kanyang mga tagahanga. Iyon ang dahilan kung bakit ang koponan sa likod ng Qingshan ay mayroong 500,000 piraso. Gayunpaman, ang aktwal na sitwasyon ay mas masahol pa kaysa sa naisip nila. O alam mo kung bakit? Ibinaba ni Qingshan ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at nagtanong na bahagyang nakasimangot. Bagamat wala siyang masyadong pakialam sa mga resulta ng kanyang album ngayon, basta't ginawa niya ang musikang gusto niyang gawin, dapat may dahilan kung bakit mas malala ang benta ng album kaysa sa inaasahan.
Kung dahil sa husay ng album, hindi ba ibig sabihin na hindi nagustuhan ng mga fans niya ang album niya? Sinabi niya noon na ang album na ito ay para ibalik sa kanyang mga tagahanga. Maraming dahilan. Sabi ng middle-aged na babae, unang-una, noong inanunsyo mo ang album na ito, ilang artista rin ang nag-release ng kanilang mga album. Lahat ng tao ay nabangga sa isa't isa. Among them, there is a superstar, 2 A-list singers, and 3 or 4 B-list singers. Ang panahong ito ay isang napakaluwalhating panahon para sa musika. Maraming mga mahuhusay na mga awit. Sa makatuwid, halos bawat buwan, may isang A-list na mga awit na maglalabas ng album. Tulad ng para sa mga superstar, i-release nila ang kanilang mga album ng hindi regular. Sa makatuwid, karaniwan ng magkasalungat ang mga kanta sa isa't isa. Kapag nangyari ito, tiyak na makakaapekto ito sa kahusayan ng album. Ito ay isang bagay lamang kung gaano ito naapektuhan. Ngunit, sa pagkakataong ito, biglang inihayag ni Xingshan na maglalabas siya ng album. Kaya, nakabangga pa niya ang isang superstar. Kaya, natural na mas malaki ang epekto. Marami siyang tagahanga, ngunit ganoon din ang ibang tao. Sa katunayan, ang kanilang mga promosyon ay hindi bababa sa kanya. Ano pa? Tanong ni Ching Zuan. Alam niya na kung ito lang ang dahilan, hindi ito makakaapekto sa benta ng kanyang album, ngunit hindi ito magiging ganoon kalaki. At saka, nalaman namin na may lihim na nagpipirit ng album namin. Sabi ng medyo may edad na babae. Pirating. Lalong sumimangot si Ching Zuan. Dati, kapag nag-release siya ng kanyang mga album, hindi dahil walang pirated copies. Kung tutuusin, bagamat mas mahigpit ang pagsugpo sa piracy dito, basta may sapat na tubo, may mga gagawa pa rin. Sa makatuwid, kumpara sa Earth, ang piracy sa mundong ito ay tiyak na mas mababa, ngunit hindi ito sa lawak na ito ay ganap na nawala. Napakaseryoso ba ng sitwasyon ng piracy? Tanong ni Ching Zuan. Dati, may mga pirated na kopya, pero sa pagkakataong ito, mag-isa lang itong binanggit ng manager niya. Marahil, ang sukat ng kabilang partido ay hindi maliit. Kung hindi, hindi nila ito binanggit ng mag-isa. Oo, sabi ng nasa katanghaliang gulang na babae, sa pagkakataong ito, maraming pirated na kopya sa palengke, mas marami kaysa dati. Manam, tumango si Ching Zuan, ako na ang haharap sa bagay na ito. May iba pa ba? Pagdating sa paglaban sa pandarambong, ang bawat mang-aawit ay hindi nagsisikap na gawin ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay nauugnay sa kanilang mahahalagang interes. Bagamat kumita ng malaki si Ching Zuan ngayon, ang pinakamahalagang layunin niya sa pagpapalabas ng album ay hindi para kumita, ngunit hindi pa rin siya madali sa piracy, at may kakayahan din siyang gawin ito. Mukhang nakalimutan na ng mga taong iyon ang kakayahan ni Ching Zuan. Malas na lang sila sa pagkakataong ito. Nakita ng manager ni Ching Zuan na halatang galit si Ching Zuan dahil sa mga pirated na kopya. She silently mourned for those who pirated. Matagal na siyang nakikipag-ugnayan kay Ching Zuan, ngunit hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang background ni Ching Zuan. Ngunit, ang kaunting Ching Zuan ay sapat na para makaramdam siya ng takot. Naniniwala siya na hanggat handa si Ching Zuan, walang sinuman ang maaaring piratahin ang kanyang album. Gayun din, nalaman namin na mayroong isang malaking bilang ng mga bayad na poster sa internet. Binabaha nila ang mga site ng rating ng musika na may masamang pagsusuri, patuloy ng nasa katanghaliang gulang na babae. Mga bayad na poster. Binahaw ang mga review. Alam mo ba kung sino ang gumawa nito? Tanong ni Ching Zuan. Malaking aksyon na ito ng mga bayad na poster, kaya halatang hindi ito kusang loob. Malinaw, may tao sa likod ng bagay na ito. For the time being, hindi namin alam. Nag-iimbestiga rin kami. Umiling ang nasa katanghaliang gulang na babae at sinabing, pero, mayroon na tayong sospek. Naniniwala ako na hindi magtatagal bago natin malalaman. Manam, muling tumanggaw si Ching Zuan. Sa katunayan, naiintindihan niya sa kanyang puso na bagamat maayos ang lahat para sa kanya nitong mga nakaraang taon, maraming potensyal na kaaway at kakompetensya. Ang ilan sa mga taong ito ay hindi nakahanap ng pagkakataon, at ang ilan ay natatakot sa kanyang background, kaya hindi sila kumilos. Gayunpaman, naniniwala si Ching Zuan na hanggat nabibigyan sila ng pagkakataon, hindi nila maiisip na mahirapan siya. At sa pagkakataong ito,
tila naisip ng mga taong iyon na dumating na ang pagkakataon at maaari na silang kumilos sa kanya. Kabanata 1194. Hindi nagulat si Ching Zuan sa maliliit na panlilinlang ng mga taong ito sa kanyang likuran. Ang mga taong ito ay gagawa ng isang hakbang sa kanya, maaga o huli. Pagkatapos lamang na makapasok sa entertainment circle ay mauunawaan ng isa ang kadiliman ng bilog na ito. Ang mga kakompetensya ay gagamit ng lahat ng uri ng mga pamamaraan upang makamit ang kanilang mga layunin. Ilang sandali lang ay nakamove on na ang mga taong ito sa kanya. Sino ang nagtanong sa kanya na hadlangan ang kanilang pag-unlad? Gayunpaman, hindi natakot si Ching Zuan. Ang isang dahilan ay dahil sa kanyang sariling lakas. Bilang pinakabatang superstar sa Phoenix Feather Country at ang pinakamabilis na taong naging superstar, si Ching Zuan ay may tiwala sa sarili niyang lakas. Kung ito ay isang paghaharap, hindi siya masyadong natatakot sa mga taong iyon. Not to mention, may background siya sa likod niya. Hahayaan ba niyang i-bully siya ng mga taong iyon? May huling punto. Sinabi ito ng manager ni Ching Zuan at lihim na tiningnan ang ekspresyon ni Ching Zuan. Tila pinag-iisipan niya kung anong mga salita ang gagamitin para ipahayag ang susunod niyang gustong sabihin. Ano pa ba? Sabihin mo. Nakita ni Ching Zuan na ang kanyang manager ay tila nag-aalangan at nag-aalangan. Medyo naguluhan siya. May huling punto. Nagngangalit ang manager ni Ching Zuan at sinabing, ayon sa aming pagsusuri, ang bilang ng mga benta ng album sa pagkakataong ito ay hindi umabot sa inaasahan. Isa pang dahilan ay dahil sa mga kanta mismo. Maraming kanta sa album mo, at ang estilo ay hindi gaanong naiiba sa dati. Alam mo, sa entertainment circle, maraming tao ang gumagaya sa iyong estilo. Ang ganitong uri ng kanta ay napakakaraniwan sa mga taong nakakapagod sa merkado. Sa puntong ito, tiningnan ng manager si Ching Zuan at binigyang pansin ang mga pagbabago sa kanyang mood. Siyempre, ito ang sarili naming pagsusuri. Maaaring hindi ito totoo. Marahil ang huling punto ay hindi tama. Matapos marinig ang mga salita ng manager, bahagyang natigilan si Ching Zuan. Pagkatapos, isang nag-aalalang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa katunayan, sa nakalipas na 1 o 2 taon, ang mga pagbabago sa merkado ng kanta, natuklasan at naramdaman din niya. Mula nang sumikat siya, parami ng parami ang mga kanta na sumunod sa kanyang estilo. Sa napakaraming kanta na lumalabas sa merkado ng sabay-sabay, hindi maiiwasang makaramdam ng aesthetic fatigue ang mga tao. Pagkatapos pakinggan ito, ganoon din ang pakiramdam. Naturally, hindi sila handang gumastos ng masyadong maraming pera para dito. Sa katunayan, matagal nang alam ni Chingshan ang sitwasyong ito. Nais din niyang baguhin ang kanyang karera. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling baguhin ang kanyang karera. Bagamat maaari siyang gumawa ng ilang mga kanta, karamihan sa mga ito ay binili mula sa iba pang mga manunulat ng kanta. Sa kasalukuyang merkado, walang maraming magagandang kanta, kaya walang gaanong puwang para sa kanya upang pumili. Ang dahilan kung bakit hindi naglabas ng album si Chingshan ng napakatagal ay dahil din sa pagsasaalang-alang na ito. Napagtanto din niya ang kabigatan ng problemang ito. Gayunpaman, ang magagandang kanta ay talagang hindi madaling mahanap. Maganda rin ang kalidad ng mga kantang inihanda niya. Kaya lang nag-overlap sila sa dating style. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganitong sitwasyon ngayon. Sige, nakuha ko na. Tumango si Ching Zuan. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng koponan sa likod niya, malamang na alam niya ang problema sa kanyang album sa pagkakataong ito. Ngunit, kahit na may ilang mga problema, ang isang superstar ay isang superstar pa rin. Sa nakalipas na buwan o higit pa, nakapagbenta pa rin siya ng humigit kumulang 200,000 kopya ng kanyang album. Kung ikukumpara sa ibang mga mang-aawit, ito ay medyo magaling. Kaya lang hindi niya naabot ang layunin ng kanyang koponan. Chingshan, okay ka lang. Nang makitang normal pa, rin ang ekspresyon ni Chingshan, medyo nag-alala ang kanyang assistant. Ayos lang ako, sinabi ni Chingshan, hindi ba't isa lang itong kabiguan. Ang ibang mga superstar ay naglabas din ng mga album na may masamang resulta. May mga pagkakataon din na ang takilya ng isang pelikula ay madilim. Hindi nakakagulat na naranasan ko ang ganitong sitwasyon. Mas maganda kung ganito ang iniisip mo. Halatang gamaan ang loob ng assistant ni Chingshan. Natatakot siya na si Chingshan ay magdadala sa mga bagay na masyadong mahirap.
Pagkatapos ng lahat, ang pag-unlad ni Qingshan ay palaging maayos. Biglang nakatagpo ng napakalaking atraso, normal para kay Qingshan na masyadong mahirapan ang mga bagay-bagay. Sa kabutihang palad, si Qingshan ay walang ganoong sitwasyon. Sa entertainment industry, walang sino man ang maaaring magkaroon ng maayos na buhay. Bagamat ang mga resulta sa pagkakataong ito ay mas mababa kaysa sa aming inaasahan, sa pangkalahatan, ito ay katanggap-tanggap pa rin. Sabi ng assistant ni Qingshan. Oo, tumango si Qingshan at sinabing, ngunit, kailangan nating maunawaan na ito ay isang kabiguan. Kailangan nating matuto sa karanasang ito. Ayokong maging ganito magpakailanman. How about this, you continue to collect better songs for me. Mas maganda kung iba sila sa dati kong style. Yung iba, bahala na, sabi ni Qingshan. Okay. Tumugon ang ahente ni Qingshan. Alam niyang may background si Qingshan. Bilang karagdagan sa kanyang koponan, may iba pang mga tao na sumusuporta sa kanya. Ito ay pinakamahusay para sa kanya upang harapin ang iba pang mga bagay. Nang makitang lumabas ang kanyang ahente, kinuha ni Qingshan ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Noong nakaraan, umaasa siya sa kanyang background upang sugpuin ang mga taong iyon upang hindi sila manggahas na humanap ng gulo sa kanya. Ngunit ngayon, tila may mga taong nagdududa sa kanyang kakayahan at gustong makipag-away sa kanya. Upang maiwasang patuloy na ma-provoke sa hinaharap, dapat hayaan ni Qingshan na matakot ang mga taong iyon ng sabay-sabay at lubusang lutisin ang mga ito. Bilang resulta, sa loob ng wala pang 2 araw, ang mga nag-aapoy sa internet at gustong sirain ang Qingshan, pati na rin ang mga lihim na pirata sa album ni Qingshan, ay lahat ay hindi pinalad. Ang ilang mga mang-aawit ay nalantad sa iba't ibang mga iskandalo, at ang kanilang imahe sa mata ng kanilang mga tagahanga ay bumagsak. Ang ilang kumpanya ng entertainment ay nalantad sa pandaraya sa pananalapi, at hiniling ng kanilang mga artista na magpalit ng trabaho. Para sa mga ordinaryong tao, ang balitang ito ay normal na balita lamang sa industriya ng entertainment. Gayunpaman, para sa mga tao sa industriya ng entertainment, lalo na sa mga may kaalaman, naunawaan nilang lahat na ang mga malas na tao sa 2 araw na ito ay may isang bagay na pareho, at iyon ay, lahat sila ay naghahanap ng gulo kay Qingshan. Hindi nagtagal ay malas sila. Sa orihinal, may mga tsismis sa industriya ng entertainment na ang Qingshan ay may malakas na background. Bagamat walang nakakaalam sa kanyang partikular na background, walang makakahanap ng problema sa kanya at magpapahirap sa kanya. Gayunpaman, pagkaraan ng mahabang panahon, hindi na-expose ang background ni Qingshan. Ang ilang mga tao ay tila may ilang mga pagdududa, kaya nagkaroon ng pagsubok na ito. Sa katunayan, noong sinusubok ng mga taong iyon ang Qingshan, mas maraming tao ang lihim na nagmamasid. Gusto nilang makita ang reaksyon ni Qingshan. Kung ang reaksyon ni Qingshan ay ordinaryo, o kahit na walang reaksyon, nangangahulugan ito na ang mga tsismis tungkol sa kanyang background ay mali. Pagkatapos, hindi nila inisip na magdagdag ng insulto sa pinsala. Kabanata 1195, sa industriya ng entertainment, kakaunti ang mga tao na tutulong sa iba sa oras ng kanilang pangangailangan. Gayunpaman, hindi kailanman magkakaroon ng kakulangan ng mga tao na sisipain ng iba kapag sila ay nahulog. Kung tutuusin, napakalaki lang ng entertainment industry, at napakaraming endorsements. Nagkaroon ng higit o hindi gaanong mapagkompetensyang relasyon sa pagitan nila. Kung mayroong isang mas kaunting kakumpetensya, kung gayon ang kanilang mga kita ay tataas. Lalo na para sa isang superstar tulad ni Qing Zuan, marami siyang mapagkukunan at pag-endorso sa kanyang mga kamay. Kung nahulog siya, maraming tao ang makikinabang. Kaya naman, maraming tao ang nanunood, naghihintay ng reaksyon ni Qing Zuan upang magpasya sa kanilang susunod na hakbang. Gayunpaman, ang reaksyon ni Qing Zuan ay masyadong hindi inaasahan. Ito ay hindi masyadong simple, ito ay masyadong matindi. Lahat ng mga artista na gumawa ng hakbang kay Qing Zuan sa pagkakataong ito ay nauwi sa isang nasirang reputasyon. Kung tutuusin, walang masyadong malinis na tao sa entertainment industry. Sila ay may ilang mga itim na marka. Kaakibat ng sadyang pagmamalabos ng mga tao sa likod ni Qing Zuan, wala sa mga artistang iyon ang nagkaroon ng magandang wakas. Kahit na malakas ang background ng mga artistang ito, hindi pa rin ito nagkaroon ng kahit katiting na epekto.
hindi pa rin nila mababago ang kanilang kapalaran na mapahamak. At ang mga entertainment company na iyon na sadyang sinisiraan si Ching Suan at gumawa ng mga pirated na kopya ng kanyang mga album ay hindi mas mahusay kaysa sa mga artistang ito. Kung tutuusin, mas lalo silang naging miserable dahil lahat ng entertainment company na ito ay nagkaroon ng management crisis. Nagkaroon ng lahat ng uri ng mga problema, at lahat sila ay naiiba. Ang pareho lang, kahit nakagawa na sila ng paraan para maiwasan ang ending na ayaw nila, wala pa rin kahit katiting na epekto. Sa maikling panahon, naging target ng galit ng lahat ang mga entertainment company na iyon. Hiniling din ng mga artistang nasa ilalim nila na magpalat ng trabaho. Ang buong kumpanya ay hindi maaaring magpatuloy sa pagpapatakbo. Masyadong mabangis ang paghihiganti ni Ching Suan. Noong una, inakala ng mga sumubok na magparinig sa kanya na hahayaan ni Ching Suan ang mga tao sa likod niya na bigyan sila ng babala. Sa oras na iyon, malalaman nila kung sino ang nasa likod ni Ching Suan. Pagkatapos, ayon sa lakas ng kabilang partido, sila ang magpapasya kung patuloy na lalabanan si Ching Suan o hindi. Ang resulta ay lampas sa kanilang inaasahan. Si Ching Suan ay walang intensyon na balon sila. Gumamit siya ng isang killing move kaagad. Bukod dito, hindi niya sila binigyan ng pagkakataong huminga. Sa ilalim ng paghihiganti ni Ching Suan, wala silang puwang upang labanan. Hindi nga nila alam kung sino ang totoong tao na umatake sa kanila. Gusto nilang hingin ang orihinal na alak ni Ching Suan, ngunit hindi sila binigyan ni Ching Suan ng pagkakataon. Ang matinding paghihiganti ni Ching Suan ay nagsimulang takutin ang maraming tao sa industriya ng entertainment. Nagbago agad ang isip ng mga nanunood. Maliban na lang kung pagod na silang mabuhay, kung hindi, may mali sa utak nila. Noon lamang sila magpapatuloy na kalabanan si Ching Suan. May ilang tao din na takot sa kanilang mga puso. Iyon ang mga taong naglabas ng album kasabay ni Ching Suan. Nagkataon lang talaga, hindi nila intensyon na makipag-away kay Ching Suan. Gayunpaman, kung hindi ganoon ang iniisip ni Ching Suan, wala silang magagawa. Ang kanilang pagtatapos ay hindi magiging mas mahusay kaysa sa mga taong iyon noon. Sa kabutihang palad, lumabas na si Ching Suan ay isang napakamakatwirang tao. Walang magandang wakas ang mga sadyang naninira sa kanya. Para naman sa mga kasabay niyang nag-release ng album, wala siyang ginawa sa mga ito. Dahil alam niyang ito ay dahil sa sarili niya. Bago ang paglabas ng bagong album, wala siyang ibinunyag. Hindi alam ng mga taong iyon na maglalabas siya ng bagong album, kaya hindi sila masisisi. Nang makitang si Ching Suan ay hindi nagdulot ng gulo para sa kanila, ang mga taong iyon ay nakahinga ng maluwag. Kasama dito ang superstar. Bagamat isa rin siyang superstar, sa pamamagitan ng pangyayaring ito, masasabi niyang masyadong malakas ang background ni Ching Suan. Ito ay hindi isang bagay na maaari niyang labanan ng mag-isa. Kung nagdulot ng gulo si Ching Suan para sa kanya, malas din siya. Sa pamamagitan ng insidenteng ito, naunawaan din ng lahat ng nasa entertainment industry na talagang umiral ang background ni Ching Suan. Sa katunayan, ito ay lampas sa kanilang imahinasyon. Sa pagkakataong ito, walang nang ahas na sadyang magdulot ng gulo para kay Ching Suan. Matapos harapin ang mga mininirang puri at ang Water Army, bumalik sa normal ang mga rating at review ng mga bagong kanta ni Ching Suan. Nakatulong ito sa pagbebenta ng album ni Ching Suan sa isang tiyak na lawak. Gayunpaman, naunawaan ni Ching Suan na ang kaunting tulong na ito ay hindi mapagpasyahan. Dati, ang huling punto ng pagsusuri ng manager ni Ching Suan ay ang pinagtutuunan ng pansin ni Ching Suan. Pagkatapos ng lahat, alam niya na kung ang problemang ito ay hindi malulutas, kahit na wala ang mga mininirang puri at ang hukbo ng tubig, magiging napakahirap para sa kanya na pumunta pa sa kalsada ng pagkanta. Tila naabot niya ang isang bottleneck sa kalsadang ito. Sa makatuwid, pagkatapos malutas ang mga panlabas na problema, nagsimulang mag-isip si Ching Suan ng solusyon para sa huling problema. Ang isa ay ang pagsusumikap sa sarili niyang nilikha. Gayunpaman, siya mismo ay hindi maituturing na isang henyong kompositor, kaya napakahirap pa rin para sa kanya na lumikha ng isang mahusay na kanta sa maikling panahon. Kaya naman, umaasa lang siya sa kanyang manager. Makakabili siya ng mas magandang kanta mula sa iba. Hindi rin ito gagana. Sa gabi, nagkulong si Ching Suan sa isang silid.
Mayroong iba't ibang mga instrumento dito. Ito ang lugar kung saan siya karaniwang nagsusulat. Kapag nagkaroon siya ng inspirasyon, dito niya ito pag-uusapan at saka i-record ang tune. Bagamat naramdaman niyang napakaliit ng posibilidad na magsulat ng isang mahusay na kanta, hindi sumuko si Ching Zuan. Nagsusulat siya nitong mga nakaraang araw. Sa oras na ito, mayroon ng higit sa 10 bola ng papel sa sahig ng silid. Ito ang mga kanta na isinulat niya sa proseso ng pagsulat. Nang hindi siya nakontento sa mga kantang sinulat niya, itinapon niya ito. Sai, bakit ang hirap magsulat ng magandang kanta? Si Qingshan ay nakahiga sa mesa. Ang kanyang mala-waterfall na buhok ay nakasabit sa kanyang balikat. Puno ng inis ang buong mukha niya. Gayunpaman, kahit na ito ay isang inis, ang kanyang mukha ay kaakit-akit pa rin sa opposite sex. Matapos humiga sa mesa saglit, kinuha ni Ching Zuan ang isang booklet sa tabi niya. Ang booklet na ito ay isang compilation ng mga klasikong kanta ng iba pang mga awit. Nais niyang pukawin ang kanyang inspirasyon sa pamamagitan ng pagtingin sa mga liriko ng iba pang mga awit. Gayunpaman, ito ay malinaw na hindi isang madaling bagay na gawin. Hindi bababa sa mga nakaraang araw, hindi siya gumawa ng anumang halatang pag-unlad. Wala pa rin siyang clue. Paminsan-minsan, nakakaisip siya ng ilang maliliit na ideya, ngunit pagkatapos isulat ang mga ito, hindi siya masyadong nasisiyahan sa mga iyon. Dahil huli na, tiningnan ito ni Ching Zuan at medyo inaantok. Gayunpaman, hindi siya bumalik sa kanyang silid upang magpahinga. Sa halip, gusto niyang humiga saglit sa mesa. Matapos magpahinga ng ilang sandali, nagpatuloy siya sa pagsusulat. Gayunpaman, nang si Ching Zuan ay nakahiga sa mesa, hindi nagtagal matapos siyang makatulog, ang booklet na nasa harapan niya ay nawala. Pagkatapos, lumitaw ang isa pang booklet. Ang dalawang booklet ay hindi pareho. Malinaw, ang booklet na lumitaw muli ay hindi ang nauna. Kabanata 1196. Bihira para kay Huang Feng na hindi hanapin sina Suyamo at Bai Xiaoro ngayong gabi. Sa halip, nanatili siya sa kanyang silid. Ginamit niya ang oras na ito para magbasa ng maraming introduction tungkol sa demigods at semi-devil's world para matiyak na maaalala niya ang bawat detalye nito. Siya ay naghahanda para sa paparating na paghahatid. Matapos basahin ang mga pagpapakilala ng Demigods and Semi-Devil's World, na serye sa TV, mga pelikula, at mga nobela, hindi nakatulog si Huang Feng. Sa halip, pinili niyang magtanim. Mula nang pumasok sa first-rate realm, malinaw na naramdaman ni Huang Feng na ang bilis ng kanyang cultivation ay bumaba ng husto. Wala pa sa kalahati ng dating bilis. Ito ang epekto ng rebulto ng Buddha. Kung hindi, ang bilis ng kanyang paglilinang ay magiging mas mabagal. Naunawaan din ni Huang Feng na pagkatapos makapasok sa first-rate realm, napakahirap na pagbutihin ang lakas ng isang tao. Sa oras na ito, ang pagkakaiba sa pagitan ng bawat maliit na kaharian ay medyo malaki pa rin. Naunawaan din ni Huang Feng na sa oras na ito, kung gusto niyang patuloy na pagbutihin ang kanyang lakas, hindi na siya aasa pa sa cultivation. Aasa siya sa epiphany o iba pang hindi inaasahang pagkikita. Halimbawa, ang paggamit ng Dark North Divine Art upang makuha ang panloob na enerhiya ng ibang tao o ang pagbibigay ng panloob na enerhiya ng iba. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang paglilinang ay walang silbi. Sa katunayan, napakahalaga pa rin ng paglilinang. Bagamat hindi nito lubos na mapapabuti ang enerhiya sa katawan ng isang tao, maaari pa nitong linisin ang enerhiya sa katawan ng isang tao. Bilang karagdagan, maaari nitong gawing mas matatag ang pundasyon ng isang tao at mapataas ang posibilidad ng epiphany. Sa makatuwid, kahit na si Huang Feng ay abala sa panahong ito, hindi siya sumuko sa paglilinang sa sarili. Sa kabutihang palad, pagkatapos na makapasok sa first-rate realm, kahit na hindi niya sinasadyang linangin, ang enerhiya sa kanyang panloob na enerhiya ay patuloy pa ring umiikot at bumubuti. Kaya lang mas mabagal ang takbo. Nagising si Huang Feng mula sa kanyang paglilinang. Kung may tao man dito, siguradong makikita nila ang kislap ng liwanag sa kanyang mga mata. Ito ay isang sitwasyon na lilito lamang kapag ang enerhiya sa katawan ay umabot sa isang tiyak na antas ng kadalisayan. At ngayon, kaka-rating lang ni Huang Feng sa first-grade realm hindi pa katagal, at lumitaw na ang sitwasyong ito. Masasabing napakabihirang nito. After cultivating for a night, I feel that my whole body is a lot more energetic.
I don't even feel a little bit tired. Dapat ko bang palitan din ng cultivation technique si Yumo at ang iba pa para linangin? Sa ganitong paraan, hindi lang nila mapapabuti ang kanilang lakas at mas ligtas sila, ngunit mapapalakas din ito ang kanilang pisikal na fitness. Kung sila'y magsa-shopping muli, mapapagod din sila kahapon. Tahimik na nag-isip si Huang Feng sa kanyang puso. Habang pinag-iisipan niya ito, mas makatwirang pakiramdam ni Huang Feng. Gayunpaman, kung paano ito ipaliwanag kay Suyamo at sa iba pa ay isang problema. O tama, hindi ba sinabi ni Xiaoru na may ilang tao na naglilinang ng panloob na enerhiya sa totoong buhay? Maaaring narinig ito ni Yumo at ng iba pa. At saka, kahit hindi pa nila narinig, makakahanap na lang ako ng dahilan pagdating ng panahon. Pagkatapos ng lahat, ang panloob na enerhiya ay umiiral sa totoong buhay. Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Habang iniisip ito ni Huang Feng, mas naramdaman niyang may katuturan ito. Napagpasyahan na niyang humanap ng pagkakataon para turuan si Suyamo at ang iba pa kung paano mag-cultivate. Samantalang ang ate niya at ang dalawang kaibigan nito, hindi muna niya sila tuturuan. Una, hindi siya pamilyar sa dalawa niyang kaibigan. Bukod dito, sila ay kasalukuyang nasa kanilang 3 taon sa high school. Dapat mas focus sila sa pag-aaral. Ang usapin ng paglilinang ng kanyang kapatid na babae ay maaaring maghintay hanggang sa siya ay pumasok sa unibersidad. Hindi pa huli ang lahat. Matapos maligo sandali si Huang Feng, lumabas siya ng silid. Sa hindi inaasahan, sa oras na ito, ang kaklase ng kanyang kapatid na babae, si Cao Wenwen, ay nagkataong lumabas sa silid. Hindi naman masyadong magkalayo ang mga kwarto nila. Magandang umaga. Nagkusa si Huang Feng para batiin siya. Magandang umaga, medyo nahihiyang sabi ni Cao Wenwen. Sa orihinal, si Cao Wenwen ay katulad ng sinabi ni Huang Tingting at Meng Meng. Sa ibabaw, siya ay may imahe ng isang malamig na batang babae, ngunit sa katotohanan, siya ay isang maliit na coquettish. Kadalasan, sa paaralan, wala siyang ginagawang mas mababa kaysa kay Meng Meng. Gayunpaman, maliban kay Huang Tingting at Meng Meng, kakaunti lamang ang nakakaalam tungkol sa kanyang pag-uugali. Kaya naman, palaging iniisip ng iba na si Cao Wenwen ay isang mabuting babae. Gayunpaman, itong medyo may dalawang mukha na si Cao Wenwen ay medyo nahihiya nang makita niya si Huang Feng ngayon. Ito ay dahil naisip niya ang mga salitang sinabi niya sa silid ni Huang Tingting kagabi. Inakala ni Huang Tingting na ang mga salitang iyon ay isang biro, ngunit hindi yun inisip ni Cao Wenwen. Ang mga taong kasing edad niya ay likas na naaakit ng mga matagumpay na tao tulad ni Huang Feng. Bilang karagdagan, dahil sa paglilinang ni Huang Feng ng panloob na enerhiya, paano maihahambing ang mga ordinaryong tao sa kanyang ugali? Ito rin ang dahilan kung bakit maraming kababaihan ang madaling magkaroon ng magandang impresyon kay Huang Feng sa unang tingin. Ito ay talagang hindi dahil sila ay hanggal, at ito ay hindi dahil Huang Feng ay umaakit ng mga bubuyog at butterflies. Pagkatapos bumalik sa kanyang silid kagabi, naisip pa rin ni Cao Wenwen si Huang Feng. Napanaginipan pa niya si Huang Feng sa kanyang panaginip. May mga nakakahiyang bagay na nangyari doon, kaya ngayong bigla niyang nakilala si Huang Feng sa koridor, natural na mahiya siya. Bumaba na tayo at kumain. Nakita rin ni Huang Feng na medyo nahihiya si Cao Wenwen, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Pagkatapos ng lahat, si Cao Wenwen ay isang babae. Halatang hindi katakataka na mahiya siya kapag biglang nakipag-ugnayan sa isang ka-opposite sex na hindi niya masyadong kilala. Okay, tumugon si Cao Wenwen, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at tahimik na sinundan si Huang Feng pababa. Hindi siya katulad ng dati niyang malamig at dalawang mukha. Sa halip, mukha siyang isang batang asawa na bagong kasal sa pamilya. Wenwen, saang university ka mag-a-apply? Hindi magandang ideya na manahimik ng ganito. Kaya nagkusa si Huang Feng na kausapin si Cao Wenwen. Gusto kong mag-apply para sa Jiangzhou University, sabi ni Cao Wenwen. Sabi ni Cao Wenwen, sa oras na ito, nakalimutan na niya ang tungkol sa mga universidad na inayos para sa kanya ng kanyang mga magulang. Jiangzhou University lang ang nasa puso niya. Universidad ng Jiangzhou, not bad, sikat na university yon. Aba, mag-a-apply din si Tingting sa universidad na ito. Pagdating ng panahon, maaari kayong magpatuloy sa pagiging magkaklase kung lahat kayo ay pupunta sa universidad na ito,
Nakangiting sabi ni Huang Feng. Okay, sagot ni Cao Wenwen. Hindi siya nag-apply sa Jiangzhou University para lang ipagpatuloy ang pagiging kaklase ni Huang Tingting. Paano na? May tiwala ka ba? Tanong ni Huang. Kung gumanap ako ng normal, dapat walang problema, sabi ni Cao Wenwen. Naririnig ni Huang Feng ang pagtitiwala sa kanyang mga salita. Nakakamangha, isa kang nangungunang estudyante, puri ni Huang Feng at sinabing, hindi tulad ko, nag-aral lang ako sa pangalawang rate na universidad. Si Huang Feng ay nagkaroon din ng espesyal na pakiramdam para sa Jiangzhou University. Bagamat hindi siya estudyante ng universidad na ito, ang pagbabago sa kanyang kapalaran ay malapit na nauugnay sa universidad na ito. Kung hindi niya binili ang mahiwagang storage box sa universidad na ito, hindi niya magkakaroon ng buhay na mayroon siya ngayon. Baka nagtatago pa siya sa inuupahang apartment, nag-aalala sa trabaho niya. Kabanata 1197. Hindi, sa tingin ko ay kahanga-hanga ka, Kuya Huang, sabi ni Cao Wenwen habang nakatingin kay Huang Feng nang may paghanga. Dahil sa naiintindihan niya ang sitwasyon ng pamilya ni Huang Feng kaya lalo pang hinangaan ni Cao Wenwen ang kasalukuyang mga nagawa ni Huang Feng. Dahil alam niya na ang lahat ng ito ay makakamit lamang ni Huang Feng gamit ang kanyang sariling kakayahan. Ang kanyang pamilya ay hindi makapagbigay sa kanya ng anumang tulong. Kung ikukumpara kay Huang Feng, ang mga lalaki sa paaralan ay mas bata sa paningin ni Cao Wenwen. Naramdaman niya na ang mga taong iyon ay ganap na hindi maihahambing kay Huang Feng. Ang mga taong tulad ni Huang Feng lamang ang makakaakit ng mga tao, hindi ang mga immature na lalaki sa paaralan na sadyang gumawa ng mga bagay na parang bata para maakit ang kanyang atensyon. I'm not amazing. When you graduate from university in the future, you will be much better than me. Sabi ni Huang Feng. Sa katunayan, si Huang Feng ay nagsasabi ng totoo. Nang makatapos siya sa universidad, hindi man lang siya makahanap ng matatag na trabaho. Kung mapapapasok si Cao Wenwen sa Jiangzhou University, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa trabaho pagkatapos ng graduation. Sa makatuwid, tiyak na mas mahusay siya kaysa sa kanya. Gayunpaman, hindi naniwala si Cao Wenwen sa mga salita ni Huang Feng. Sa kanyang opinyon, ito ay si Huang Feng lamang ang pagiging mahinhin. Kahit na ang kanyang universidad sa hinaharap ay mas mahusay kaysa kay Huang Feng, sa opinyon ni Cao Wenwen, imposible para sa kanya na makamit ang mga resulta tulad ng kay Huang Feng sa napakaikling panahon. Pagbaba nilang dalawa ay naghanda na ng almusal ang mga katulong. Nagkaroon ng Chinese food at Western food. Dahil mayaman na siya, hindi intensyon ni Huang Feng na tretuhin ang kanyang sarili ng masama. Ayaw man niyang magpakitang gila sa harap ng mga tagalabas, hindi naman siya mademo pagdating sa sarili at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa oras na ito, nakaupo na si Bai Xiaoro sa harap ng hapagkainan. Sa villa na ito, kadalasan ay si Bai Xiaoro ang pinakamaagang nagising. Nakaugalian na niyang gumising ng maaga araw-araw para mag-ehersisyo. Sa kabilang banda, si Su Yumo at ang iba ay mga ordinaryong tao lamang, kaya hindi nila gaanong pinansin ang kanilang mga katawan. Isa rin ito sa mga bagay na inaalala ni Huang Feng. Magandang umaga, Sister Xiaoro. Binati ni Cao Wenwen si Bai Xiaoro nang makita siya. Morning, kumusta ang pahinga mo kagabi? Tumingin si Bai Xiaoro kay Cao Wenwen at sinabi, Very good. Sinabi ni Cao Wenwen, ito ang unang pagkakataon na tumira ako sa ganoong kalaking silid. Totoo ang sinabi ni Cao Wenwen. Kahit na ang sitwasyon ng kanyang pamilya ay mas mahusay kaysa kay Huang Tingting, hindi ito may kukumpara sa villa ni Huang Feng. Ang kwartong tinuluyan niya kagabi ay isang ordinaryong guest room lang, pero malaki at maganda ang palamuti. Bukod dito, ang ilan sa mga pang-araw-araw na pangangailangan ay espesyal na inihanda ni Su Yamo at ng iba pa. Hindi sila murang mga kalakal. Sa makatuwid, malinaw na ito ang unang pagkakataon na nakipag-ugnayan si Cao Wenwen sa lahat ng ito, at ito ay isang pagkabigla sa kanya. Pagkatapos nun, sunod-sunod na bumaba yung ibang girls. Kung titignan ang sitwasyon ng lahat, kitang-kita na nakapagpahinga sila ng maayos. Pagkababa ni Huang Tingting at Meng Meng, umupo sila kasama ni Cao Wenwen. Nakaupo ang tatlong babae, kumakain at nagkukwentuhan. Obvious naman na maganda ang relasyon nila. Pagkatapos ng almusal, binalak ni Huang Feng na ilabas ang tatlong babae para maglaro. Para naman kay Su Yamo at sa iba pa,
pumunta sila para gawin ang sarili nilang mga bagay. Kung tutuusin, may kanya-kanya silang gawain. Nagsama si Huang Feng ng isa pang tao, at iyon ay si Tan Ying. Sa pag-iisip kay Tan Ying, naalala ni Huang Feng na kailangan niyang magluto para sa kanya. Kung lalabas sila para maglaro ngayon, siguradong sa labas sila kakain. Hindi sanay si Tan Ying sa pagkain sa labas, kaya pagkatapos ng almusal, pumunta si Huang Feng sa kusina para maghanda ng tanghalian para kay Tan Ying. Paglabas nila mamaya, isasama niya ito sa tanghalian. Huang Feng, hindi ko pa nakikitang masyado kang nagmamalasakit kay Sister Yamo at sa iba pa. Hindi pa nila nakakain ang tanghalian ng pag-ibig mo. Matapos makita si Huang Feng na pumasok sa kusina, sinundan siya ni Xi Mengjiao at sinabi kay Huang Feng sa pintuan ng kusina. Don't talk nonsense. It's not like you don't know Tan Ying's situation. If I don't prepare something for her, tanghali lang siya magutom. Habang nagsasalita si Huang Feng, hindi huminto ang kanyang mga kamay. Kung gusto mong kumain, pwede rin akong magdala para sa'yo. Sino gustong kumain? Sinabi ni Xi Mengjiao, pero, napakabuti mo kay Tan Ying. May gusto ka ba sa kanya? Ano ang maaari kung gusto? Ibinaling ni Huang Feng ang kanyang ulo at sumulyap kay Xi Mengjiao. Nagseselos ka ba? Sino ang magseselos sa iyo? Kung may magseselos dapat si Ate Yamo at ang iba pa. Wala akong kinalaman sa iyo. Sabi ni Xi Mengjiao, pero, bakit hindi ako maniniwala kapag sinabi mong wala kang gusto kay Tan Ying? Matakot kang tao, may Sister Yamo ka na at iba pa, pero naghahanap ka pa rin ng ibang babae sa labas. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Huang Feng. Xi Mengjiao, tingnan mo ito. Inabot ni Xi Mengjiao ang kanyang telepono kay Huang Feng at sinabing, don't tell me that the person in the photo isn't you. Or, you and the woman in the photo are just normal relationships, right? Tiningnan ni Huang Feng ang telepono ni Xi Mengjiao. Ito ay isang larawan nila ni Zhu Zaiyo na sabay na kumakanta. Dapat sa class reunion ng araw na iyon nangyari. Sa oras na iyon, sila ni Zhu Zaiyo ay napakalapit. Kaya, kung sinabi niyang wala siyang kinalaman sa kanya ngayon, malamang na hindi maniniwala si Xi Mengjiao. Saan nanggaling ang larawang ito? Hindi sinagot ni Huang Feng ang tanong ni Xi Mengjiao. Sa halip, nagtanong ito sa kanya. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Hindi nasisiyahang sinabi ni Xi Mengjiao, sagutin mo muna ang tanong ko, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo. Well, she is also my girlfriend. I haven't found a chance to tell Yamo yet. Sabi ni Huang Feng. Malalaman ni Su Yamo ang tungkol sa pag-iral ni Zhu Zaiyo maaga o huli. Sa oras na iyon, malalaman din ni Xi Mengjiao. Kaya, naramdaman ni Huang Feng na walang intensyon na itago ito kay Xi Mengjiao. Ngunit ngayon, halatang mas nag-aalala siya kung paano nakuha ni Xi Mengjiao ang larawang ito. Wala siya sa eksena noong araw na iyon. Oo naman, Huang Feng, pervert ka. Sinabi ni Xi Mengjiao kay Huang Feng na may ekspresyon na, sigurado na. Lagi mong sinasabi, na pervert ako, parang wala akong ginawang pervert sa'yo. Sinabi ni Huang Feng, hindi ba ako nagkamali? Why not? That time sa sanitary door ng restaurant, sa bar, at sa swimming pool a few days ago, kung hindi ka pervert, ano ka? Sabi ni Xi Mengjiao, I don't think that is considered a pervert. Sabi ni Huang Feng. Pagkatapos mag-react ni Xi Mengjiao, bigla niya itong hinalikan sa bibig at nakangiting sinabing, this is a pervert. Kabanata 1198, si Xi Mengjiao ay ganap na natulala sa mga kilos ni Huang Feng. Tinitigan niya si Huang Feng na parabang bigla siyang nawalan ng kakayahang mag-isip. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Huang Feng. Pakiramdam niya ay sobra-sobra na ang biro niya kanina. Gayunpaman, ito ay bahagyang dahil siya ay nagbibiro, at isang bahagi dahil si Xi Mengjiao ay patuloy na nagsasabi na siya ay isang pervert. Dapat niyang ipaalam sa kanya kung ano ang isang pervert. Huang Feng, hinalikan mo lang ba ako? Blanco ang tanong ni Xi Mengjiao kay Huang Feng. Oo, tumango si Huang Feng. Hinalikan mo talaga ako. Nawala na yung first kiss ko. Tanong ulit ni Xi Mengjiao. First kiss. Huang Feng, bayaran mo sa akin ang aking unang halik. Ikaw ay malaking pervert. Biglang ibinagsak ni Xi Mengjiao ang sarili sa mga braso ni Huang Feng at sinuntok ang dibdib ni Huang Feng.
Gayunpaman, ang kanyang maliit na lakas ay hindi naiiba sa isang masahe kay Huang Feng. Gayunpaman, ang kanyang dilaw na mukha ay nagpakita ng isang napakasakit na ekspresyon at sinabing, "Hoy, huwag mo akong patulan. I'll let you kiss me back. Huang Feng, bastard ka, bayaran mo ako sa aking unang halik." Walang tigil na sabi ni Xi Mengzhao. Okay, babayaran kita." Hinalikan muli ni Huang Feng si Xi Mengzhao. Nang mag-react si Xi Mengzhao at gustong makipagpunyagi, nagkusa na si Huang Feng na umalis. "Babayaran kita sa first kiss ko ngayon." Tinitigan ni Xi Mengzhao si Huang Feng at sinabing, "Huang Feng, kasuklam-suklam ka talaga. Ang first kiss ko ay para sa boyfriend ko. Sinamantala mo talaga ako. Hindi ka ba natatakot na sabihin ko kay Sister Yamo at sa iba pa? Kung alam ng ate Yamo mo, malamang matutuwa siya." Nakangiting sabi ni Huang Feng. Siya ay walang takot dahil pinalakas siya ni Su Yamo at ng iba pa. Kung hindi, walang kumpiyansa si Huang Feng na ay bully ng ganito ang kaibigan ni Su Yamo. "Ikaw," itinuro ni Xi Mengzhao si Huang Feng, hindi alam kung ano ang sasabihin, dahil naramdaman din niya na sina Su Yamo at Tang Mazo ay tila sinasadyang makipag-match sa kanya at kay Huang Feng. Ang pagtuklas na ito ay nagulat kay Xi Mengzhao at nagparamdam sa kanya ng kaunting pagkawala. "Actually, hindi mo naman kailangang magalit. How about I provide you with a solution?" Sabi ni Huang Feng. "Ano, yun nga, magiging boyfriend kita. Di ba sabi mo para sa boyfriend mo ang first kiss mo? Kung ako ang magiging boyfriend mo, hindi mo na kailangang mag-conflict. Maaari mong tanggapin ang pagbibigay sa akin ng iyong unang halik," seryosong sabi ni Huang Feng. "Huang Feng, napakakapal mo." Kinagat ni Xi Mengzhao ang kanyang mga ngipin at sinabi kay Huang Feng. Nakalimutan na niya ang layunin ng pagpunta rito. Kaya lang, sinabi ni Huang Feng, "Gayunpaman, sa totoo lang, hindi mo talaga balak isaalang-alang ang aking mungkahi. Sa tingin ko ang mungkahi na ito ay napakahusay. Ang ganda ng ulo mo." Ngumuso si Xi Mengzhao at gustong tumalikod at umalis ng galit. "Hoy, teka, hindi mo pa sinabi sa akin kung sino ang nagbigay sa iyo ng litratong iyon." Sabi ni Huang Feng. "Hindi ko alam." Si Xi Mengzhao ay halatang galit pa rin kay Huang Feng at ayaw sagutin si Huang Feng. "Pag hindi mo sinabi, maniwala ka man o hindi, hahalikan kita sa harap nila mamaya." Nagbabantang sabi ni Huang Feng. "Huang Feng, maaari ka bang maging mas walang hiya?" Si Xi Mengzhao ay ganap na walang magawa kay Huang Feng. Ang susi ay si Huang Feng ay masyadong makapal ang balat, at si Su Yamo ay tila medyo masaya sa bagay na ito. Walang magawa si Xi Mengzhao. "Okay, gusto mo subukan?" Naglakad si Huang Feng kay Xi Mengzhao at sinabi. "Huwag." Talagang takot si Xi Mengzhao kay Huang Feng. Natakot siya na baka may gawin sa kanya si Huang Feng na mas masama, kaya mabilis niyang sinabi, "Sasabihin ko sa iyo. Kahapon, pumunta sa kumpanya ang isang nag-aangking kaklase mo para hanapin si Sister Yamo. Sinabi niya na nakita kanyang nakikipag-flirt sa ibang babae sa class reunion. Alam niya na girlfriend mo si Sister Yamo at ayaw niyang malinlang si Sister Yamo, kaya sinabi niya kay Sister Yamo kahapon, nabunggo siya." Sa pagsasalita tungkol dito, tiningnan ni Xi Mengzhao si Huang Feng nang may pang-aalipusta at sinabing, "Huang Feng, tingnan mo ang iyong pagkatao. Maging ang iyong kaklase ay hindi nakatiis at nagkusa na sabihin kay Sister Yamo at ilantad ka. Babae ba ang taong iyon?" Tanong ni Huang Feng. "Oo," sinabi ni Xi Mengzhao, "huwag mong sabihing may kinalaman sa iyo ang babaeng iyon." Malinaw na naramdaman ni Xi Mengzhao na hanggat ito ay isang babae sa paligid ni Huang Feng, tila may kinalaman ito sa kanya. "Siya talaga," sabi ni Huang Feng sa sarili. Matapos marinig ang mga salita ni Xi Mengzhao, nahulaan na ni Huang Feng kung sino ang taong pumunta sa Changzhou Group para hanapin si Yamo. Kung tama ang hula niya, dapat ay si Wang Tungtung iyon. Nakita na ni Wang Tungtung si Yamo noon at alam niyang girlfriend niya si Yamo. Pagkatapos noon, dumalo din siya sa class reunion, kaya nasiyahan siya sa dalawa. Kung bakit ginawa ito ni Wang Tungtung, hindi mahirap hulaan. Sa reunion ng klase noong araw na iyon, lahat ng ginawa ni Wang Tungtung ay napansin din ni Huang Feng. Walang kabuluhan ang babaeng ito. Marahil ay nakita niyang mayaman na siya ngayon at gusto niyang bumalik sa kanyang tabi.
kaya sinadya niyang maghasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan nila ni Suyamo. Dahil kaya niyang hanapin si Yamo, dapat hinanap din niya si Zaiyo. Kung tutuusin, dapat din niyang makita na hindi normal ang relasyon namin ni Zaiyo. Napaisip si Huang Feng sa kanyang sarili. Sa katunayan, hindi sinasadya ni Huang Feng na itago ang kanyang relasyon sa mga babaeng nakapaligid sa kanya. Sa makatuwid, hanggat ang mga tao ay maingat, makikita nila na ang kanyang relasyon sa kanila ay hindi normal. Huang Feng, narinig mo ba ang sinabi ko? Babae mo rin ba siya? Tanong ulit ni Xi Mengjiao. Hindi, sagot ni Huang Feng. Nako, buti naman. Nakikita ko naman na hindi siya mabuting tao. Mukhang gamaan ang loob ni Xi Mengjiao. Kailan ka pa natutong magbasa ng mukha? Nakangiting sabi ni Huang Feng. Bagamat may plano si Wang Tungtung laban sa kanyang likuran, hindi masyadong nag-aalala si Huang Feng. Hindi pa banggitin na hindi pa alam ni Suyamo ang tungkol sa bagay na ito, kahit na alam niya, nadama ni Huang Feng na hindi ito magiging masyadong malaking problema. Sa kabilang banda, si Huang Feng ay mas mapagbantay na ngayon laban kay Wang Tungtung. Ang babaeng ito ay halatang hindi madaling pakitunguhan. Kung hindi niya maabot ang kanyang layunin sa pagkakataong ito, malamang na hindi agad susuko ang babaeng ito. Mas kilala ni Huang Feng ang kanyang vanity kaysa sa iba. Natuto lang ako, hindi maganda, sabi ni Xi Mengjiao na medyo namumula ang mukha. Mabuti naman, bakit hindi? Sinabi ni Huang Feng, gayunpaman, masyado akong na-curious. Bakit hindi mo ipinakita ang larawang ito kay Yamo? Ngunit ipakita mo muna ito sa akin. Kabanata 1199. Gusto ko lang bigyan ka ng pagkakataong magtapat at magbukas ng bagong dahon, sabi ni Xi Mengjiao. Sa katunayan, hindi alam ni Xi Mengjiao kung ano ang iniisip niya. Gusto niyang ipakita ito kay Sister Yamo para mapag-alitan niya si Huang Feng. Gayunpaman, mabilis siyang nagbago ng isip at ipinakita muna ito kay Huang Feng. Gusto niyang makita kung ano ang opinyon ni Huang Feng. Salamat, sabi ni Huang Feng. Thank you my ass. Aalis na ako. Si Xi Mengjiao ay awkward na umalis sa kusina. Ang mga salita ni Huang Feng ay tila isang biro sa kanya, na nagparamdam sa kanya ng kaunting kahihiyan. Gayunpaman, pagkalabas ng kusina, bahagyang natigilan si Xi Mengjiao. Ano ang ginagawa niya sa kusina sa oras na ito? Gagamitin niya ang larawan sa kanyang telepono para takutin o turuan si Huang Feng ng leksyon. Sa huli, si Huang Feng ay tila walang pakialam. Nawala pa ang first kiss niya nang hindi niya alam kung bakit. Medyo nagalit si Xi Mengjiao kay Huang Feng. Nakaramdam siya ng mali sa kanyang puso. Kasabay nito, may kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Hindi niya namamalayan na hinawakan ang kanyang mga labi. Tila nandoon pa rin ang temperatura ni Huang Feng na nagpapula sa kanyang mukha. Mengjiao, bakit ka nakatayo dito? Sa oras na ito, tumunog ang boses ni Suyamo, na ikinatakot ni Xi Mengjiao. Wala, gulat na sabi ni Xi Mengjiao. Bagamat ngayon lang siya sinamantala ni Huang Feng sa kusina, at sa katunayan, walang nangyari sa kanilang dalawa. Gayunpaman, nang makita niya si Suyamo ngayon, medyo nakonsensya si Xi Mengjiao. Ni hindi siya naglakas loob na tingnan siya. Sige, alis muna ako. Nakita ni Xi Mengjiao na tila sinusukat siya ni Suyamo. Lalo siyang nakaramdam ng guilt sa kanyang puso. Mabilis siyang nakahanap ng dahilan para umalis sa paningin ni Suyamo. Anong meron kay Mengjiao? Tinitigan ni Suyamo ang likod ni Xi Mengjiao at bumulong sa sarili. Pagkatapos, tumingin si Xi Mengjiao sa direksyon ng kusina at nag-isip, may kinalaman ba ito kay Huang Feng? Gayunpaman, hindi itinuloy ni Suyamo ang bagay na ito. Noong una ay gusto niyang iparehas sina Huang Feng at Xi Mengjiao. Kung talagang may namamagitan sa kanilang dalawa, gusto rin niya itong makita. Kung talagang hindi nagtama ang dalawa, ayaw niyang pilitin. Sa makatuwid, para sa bagay na ito, mayroon na siyang natural na saloobin. Hindi siya masyadong nakikialam at hinayaan si Huang Feng at Xi Mengjiao na sila mismo ang humawak nito. Nang makitang umalis si Xi Mengjiao, ang ngiti sa mukha ni Huang Feng ay agad na naging malungkot. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kaplano si Wang Tungtung. Gusto talaga niyang maghasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan nila ni Suyamo. Naisip ba niya na kahit may problema sa pagitan nila ni Suyamo, hahanapin siya nito?
Siya ay talagang masyadong walang muwang at masyadong kumpiyansa sa sarili. Dahil dito, tinawagan ni Huang Feng si Zhu Zaiyu. Sa oras na ito, si Zhu Zaiyu ay kagigising pa lang. Nang makatanggap siya ng tawag mula kay Huang Feng sa madaling araw, medyo nagulat siya at medyo natuwa. Hello, Huang Feng, bakit mo ako tinatawagan ng maaga? Maya-maya ay nagmula sa telepono ang matamis na boses ni Zhu Zaiyu. Na-miss kita. Nasabi na ni Huang Feng ang mga ganoong salita ng casual. Si Zhu Zaiyu naman ay may ngiti sa labi. May bahagyang pamumula sa mukha niya. Oo, na-miss din kita. May klase ka ba ngayong umaga? Biglang tanong ni Huang Feng. Oo, bakit? Tanong ni Zhu Zaiyu. Ay, wala. Gusto kitang isama para maglaro. Humanap tayo ng ibang oras, sabi ni Huang Feng. Okay, sagot ni Zhu Zaiyu na may habag. Kung ito ay sa nakaraan, tiyak na pipiliin niyang laktawan ang klase at lumabas kasama si Huang Feng. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na laktawan ng mga klase ngayon. Seryoso rin siyang nakinig sa klase dahil gusto niyang pagbutihin ang kanyang kakayahan. Isa na siyang artista sa ilalim ng kumpanya ni Huang Feng, kaya hindi niya mapahiya si Huang Feng. Dapat ay matatag ang kanyang acting foundation. Kaya naman, hindi niya bibitawan ng anumang pagkakataon sa pag-aaral ngayon. Nang makita siya ng kanyang mga kasama sa silid na masipag siya, natatawa ang mga ito at sinabing hindi man lang sila nagsumikap tulad ngayon noong nasa 3 taon na sila sa high school. By the way, hinanap ka ba ni Wang Tungtong kahapon? Tanong ni Huang Feng. Malinaw na kilala ni Zhu Zaiyu si Wang Tungtong. Pinakilala pa siya nito noon. Hindi. Hindi inaasahan ni Zhu Zaiyu na biglang itatanong ni Huang Feng ang tanong na ito. Medyo natigilan siya. Gayunpaman, ayaw niyang mag-alala si Huang Feng tungkol sa kanya. Pakiramdam niya ay kaya niyang hawakan ang bagay na ito ng mag-isa. Hindi na kailangang sabihin kay Huang Feng. Zaiyu, tell me the truth. Hinanap ka ba niya? Tanong ni Huang Feng. Oo, hinanap niya ako. Nang makitang muling nagtanong si Huang Feng, ayaw ni Zhu Zaiyu na magsinungaling kay Huang Feng. Kaya nasabi na lang niya sa kanya, pero, wala yun. Hindi mo kailangang mag-alala. Sinabi niya sa'yo na may girlfriend ako diba? Tanong ni Huang Feng. Dahil maaaring kunin ni Wang Tungtong ang larawan nila ni Zhu Zaiyu kay Suyamo. Maaari niyang hanapin si Zhu Zaiyu at sabihin sa kanya ang tungkol sa relasyon nila ni Suyamo. Alam mo lahat. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, naisip ni Zhu Zaiyu na alam na ni Huang Feng. Tulad ng inaasahan. Napaisip si Huang Feng sa kanyang sarili. Noong una, nanghuhula lang siya, pero ngayon parang tama na ang hula niya. Sa totoo lang, hindi mo kailangang mag-alala. Alam kong may girlfriend ka na, sabi ni Zhu Zaiyu. Sa katunayan, bago niya kumpirmahin ang kanyang relasyon kay Huang Feng, alam na niya ang tungkol sa pag-iral ni Suyamo. Kaya, walang gaanong epekto ang provokasyon ni Wang Tungtong. Medyo napahiya lang ito sa publiko. Gayunpaman, hindi alam ni Huang Feng ang tungkol sa pagpupulong ni Wang Tungtong at Zhu Zaiyu. Akala niya ay si Zhu Zaiyu lang ang kausap ni Wang Tungtong, at alam nga ni Zhu Zaiyu ang tungkol sa relasyon nila ni Suyamo. Kaya, hindi ito isinasapuso ni Huang Feng. Zaiyu, pagbalik mo galing sa shooting, ihahatid na kita kay Yamo. Biglang sabi ni Huang Feng. Alam ni Suyamo ang tungkol sa iba pa niyang babae, ngunit hindi sinabi ni Zhu Zaiyu kay Suyamo. Naramdaman ni Huang Feng na medyo hindi patas kay Zhu Zaiyu. Bakit? Medyo nagulat na sabi ni Zhu Zaiyu. Siyempre, hindi niya alam na si Huang Feng ay mayroon ng maraming kasintahan. Ngayon, biglang gusto ni Huang Feng na makita niya si Suyamo. Si Zhu Zaiyu ay medyo nalilito at hindi alam kung ano ang gagawin. Malalaman mo pagdating ng panahon. Sinabi ni Huang Feng, huwag kang mag-alala, hindi pa hihirapan ka ni Yamo. Ibig mong sabihin, gusto mong sabihin sa kanya ang tungkol sa relasyon natin. Medyo hindi makapaniwalang sabi ni Zhu Zaiyu. Oo, hindi ito itinanggi ni Huang Feng, talagang tatanggapin ka ni Yamo. Kabanata 1200, tatanggapin niya ako. Si Zhu Zaiyu ay hindi pa rin makapaniwala. Kung alam ni Suyamo ang aking pag-iral, hindi ba dapat niya akong bugbugin hanggang mamatay? Paano niya ako matatanggap? Hindi mo ari ni Zhu Zaiyu. Sa orihinal, hihintayin siya ni Huang Feng na matapos ang paggawa ng pelikula at sabihin sa kanya ang tungkol dito kapag bumalik siya. Gayunpaman, dahil kay Wang Tungtong, una niyang sinabi ito.
Ngayon, si Zhu Zaiyu lang ang medyo nalilito. Masasabi lang niya, actually, hindi lang iisa ang girlfriend ko. Anong ibig mong sabihin? Lalong naguluhan si Zhu Zaiyu. Bukod sa inyo ni Yamo, may iba akong babae. Alam din ni Yamo ang tungkol dito at tinatanggap niya ito. Kaya, kahit alam niya ang tungkol sa iyong pag-iral, hindi iyon malaking bagay, ani Huang Feng. Ah, may iba ka bang babae? Bulalas ni Zhu Zaiyu. Ilan sa kanyang mga kasama sa silid ay nakatingin sa kanya na nagtataka. Hindi nila alam kung ano ang sinasabi niya. Gayunpaman, walang pakialam si Zhu Zaiyu sa mga titig ng kanyang mga kasama sa kwarto ngayon. Nagulat siya sa mga salita ni Huang Feng ngayon. Hindi naisip ni Zhu Zaiyu na may iba pang babae si Huang Feng bukod sa kanya at kay Suyamo. Higit sa lahat, alam ni Suyamo ang tungkol sa pagkakaroon ng mga babaeng ito, ngunit wala siyang sinabi. So, maaari ko rin bang makasama si Huang Feng sa isang lehitimong paraan? Naisip ni Zhu Zaiyu sa kanyang puso. Para naman kay Huang Feng at iba pang babae, wala siyang pakialam at wala siyang pakialam. Hindi siya ang opisyal na kasintahan ni Huang Feng. Siya at si Huang Feng ay walang pagkakaiba sa katayuan, kaya wala siyang karapatang magmalasakit. Siyempre, ayaw niyang pakialaman. Nagpasya siyang makasama si Huang Feng sa palagay na mayroon itong kasintahan. Siya ang kanyang kasintahan, kaya hindi big deal sa kanya na si Huang Feng ay may ibang babae. Ang opisyal na kasintahan ni Huang Feng ang dapat magmalasakit sa bagay na ito. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Zhu Zaiyu na alam talaga ni Suyamo na may ibang babae si Huang Feng. Bukod dito, wala siyang pakialam at hinayaan pa niya si Huang Feng na gawin ang anumang gusto niya. Nagbigay ito kay Zhu Zaiyu ng maraming pag-asa. Oo, kasalanan ko kung hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol dito dati. Sabi ni Huang Feng. Kahit na ano, kasalanan niya kung hindi niya sinabi kay Zhu Zaiyu ang tungkol dito noon. Wala lang. Alam ko naman na may iba kang babae. Kung isa man o higit pa, wala namang pinagkaiba sa akin. Sinabi ni Zhu Zaiyu, gayunpaman, sinabi mo lang na hindi nagalit ang iyong kasintahan nang malaman niya ang tungkol sa pagkakaroon ng ibang mga babae. Totoo ba iyon? Sa totoo lang, naawa si Zhu Zaiyu sa girlfriend ni Huang Feng na pinili pa rin itong makasama kahit na may girlfriend na ito. Kung tutuusin, isa siyang mistress sa kabilang partido. Kung isang araw, malaman ni Suyamo ang tungkol sa kanyang pag-iral at pumunta siya sa paaralan upang bugbugin siya, hindi siya lalaban. Kung tutuusin, siya ang unang nagkamali. Gayunpaman, kung hindi magagalit si Suyamo nang malaman niyang may ibang babae si Huang Feng, hindi niya kailangang mag-alala na hahanapin siya ni Suyamo pagkatapos niyang malantad. Dahil dito, gamaan ang pakiramdam ni Zhu Zaiyu. Totoo, kung tutuusin, ang lugar na tinitirhan ko ngayon ay hindi lang Yumo. Mayroon ding ilan pang mga babae ko, sabi ni Huang Feng. Ah, nagsasama na kayo. Magkasama, lalong nabigla si Zhu Zaiyu sa mga salita ni Huang Feng. Bueno, pagbalik mo mula sa paggawa ng pelikula, maaari mo ring tumira sa akin kung gusto mo, sabi ni Huang Feng. Pwede ba? Medyo nag-alala si Zhu Zaiyu. Siyempre, gusto niyang makita si Huang Feng araw-araw, hindi tulad ngayon kung saan minsan lang niya ito makikita. Kung maaari silang mamuhay ng magkasama, ito ay magiging mas maginhawa. Siyempre, may ilang hindi kinakailangang problema, ngunit para makita ng madalas si Huang Feng, nadama ni Zhu Zaiyu na kaya niyang malimpasan ang mga problemang iyon. Siyempre, girlfriend ko rin kayo, sabi ni Huang Feng. Nakangiting sabi ni Zhu Zaiyu. Inaasahan niya ang mga araw na nakasama niya si Huang Feng. Gayunpaman, kapag naisip niya ang iba pang kababaihan sa tirahan ni Huang Feng, tiyak na magiging masigla ito. Magkakaroon pa ng maraming intriga. Kung tutuusin, isinulat ito sa mga drama ng Qing Dynasty sa TV. Para kay Huang Feng, kaya kung tiisin. Kung hindi talaga gagana, lilipat ako. Dahil hindi pamilyar si Zhu Zaiyu kay Suyamo at sa iba. Hindi niya alam kung anong uri ng mga tao si Suyamo at ang iba pa. Inaasahan niya ang medyo espesyal na buhay pagsasama-sama, ngunit medyo kinakabahan din siya. Zaiyu, aalis ka na ba? Matapos ibaba ni Zhu Zaiyu ang tawag kay Huang Feng, hindi na makapaghintay si Hong Li na magtanong. Pagbalik ko from shooting this time, baka lumipat na ako. Hindi nagsinungaling si Zhu Zaiyu sa kanyang kasama, pero hindi pa ito nakumpirma.
Nakahanap ba si Huang Feng ng lugar para sa iyo? Tanong ng isa pang kasama. Uri, sabi ni Zhu Zaiyo. Sabi ni Zhu Zaiyo. Hindi binanggit ni Zhu Zaiyo na makikitira siya sa ibang mga babae ni Huang Feng. Buntong hininga, kung aalis ka, ang aming dormitoryo ay magkakaroon ng isang mas kaunting tao. Ito ay magiging mas tahimik, sabi ni Hong Li. Maraming lalaki at babae ang lumipat sa universidad, kaya hindi na siya nagulat na lumipat si Zhu Zaiyo. Gayunpaman, ang kanilang dormitoryo ay magkakaroon ng mas kaunting tao mula ngayon. Bukod dito, kapag lumipat si Zhu Zaiyo sa bahay na binili ni Huang Feng para sa kanya, nangangahulugan ito na talagang makakasama ni Zhu Zaiyo si Huang Feng. Ayos lang, madalas akong pumunta dito, sinabi ni Zhu Zaiyo, kailangan ko pang pumasok sa klase araw-araw. Kaya lang hindi ako magstay sa dormitoryo sa gabi. Zaiyo, pinag-isipan mo ba talaga? Tanong ni Hong Li. Naintindihan ni Zhu Zaiyo ang ibig niyang sabihin. Kung lumipat siya sa bahay na binili ni Huang Feng para sa kanya, nangangahulugan ito na ganap niyang tinanggap na siya ang manliligaw ni Huang Feng. Ito ay malinaw na hindi isang maliit na bagay. Naisip ko na, sabi ni Zhu Zaiyo. Sa katunayan, noong nagdesisyon siya noon, napag-isipan na niya ang bagay na ito. Dahil nakagawa na siya ng desisyon, hindi niya naisip na pagsisihan ito. Zaiyo, dapat mong protektahan ang iyong sarili sa hinaharap. Huwag hayaan ang iyong sarili na malungkot, sabi ni Hong Li.